Okay, magandang umaga sa atin mga kapatid. Ayan, so salamat po sa ating pong Panginoon na sa kabila po ng bagyo na ating pong pinagdaanan ay buhay pa po tayo. Ayan, kung may mga gamit man tayong nasalanta ay tutulungan naman po tayo ng Panginoon para mapalitan po yon. Salamat sa Diyos na nandito po tayo para makapanambahan po, makapagbigay papuri sa ating pong Panginoon. Let's all stand up at tayo po ay mag-aawitan. Ayan. Papurihan ng Diyos. Yan po ang ating pong unang aawitin. Papurihan ang Diyos. Awitin po natin. Ready, sing! Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ati binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay.
papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos tunay nakakamtin. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos at katwaan, lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Last stanza. Bawat kaloob niya'y lang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasa kung si Kristo ay ating nang makita. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Amen. Remain standing at hilingin ko po si Brother Paul na pangunahan po tayo sa panalangin. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo. Ayan. Ang ating pong sunod na awitin ay ang dakilang biyaya ni Jesus. Ang dakilang biyaya ni Jesus. Awitin po natin. Ready, sing. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa akin, umid ang aking dilit, di kayang sambitin. Pasanin ko'y inibis, diwa ko'y lumaya, dahil sa inabot ng kanyang biyaya. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Ang dakilang biyaya at sapat, oo sapat, higit ang lapad sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa lahat.
dahil di ay luminis at ako'y naligtas. Tanikalay naputol, pinala ako pagkat inap ng biyaya ni Kristo. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Ang dakilang biyaya at sapat, oo sapat, higit ang lapad sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Last stanza. Ang dakilang biyaya kahit na pusakal, nasa nagiging tunay nang ang banal. Kapayapa at langit ay idinudulot sa titiwala kay Jesus. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Ang dakilang biyaya at sapat, o sapat, higit ang lapad sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at tawagin ko po ang ating pong pastor para po sa mga ilang announcements po. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. No? Katatapos lang ng dilubyo this week. Pero sa biyaya ng Diyos, may ilaw po tayo ngayon. No? At dito po sa ating church, inabot lamang po yung isang step ng hagdanan sa baba ng baha. Siguro dito sa kalsada natin, mga nasa bewang ang tubig. Okay? At ang 7-Eleven sa baba at saka yung parlor inabot doon. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo, we're able to worship this morning. Itong mga nakarang araw, may mga kapatiran na nais tumulong sa mga nasa lantak. So what we will do as a church, kung meron kayong idodonate, in cash or in kind, idalhin nyo na lang sa church at iipunin natin yon kasi alam ko nag-organize yung mga young professional natin para mag-distribute ng mga maitutulong natin. So may nag-donate na nga ng isang sakong bigas at ngayon titignan natin ngayong araw kung ano ang malilikom natin, and we can buy something out of that, and we can help those people who are in need. So of course, ang alam ko may nag-donate din ng kama, tama ba? Pull out bed at saka folding bed. Ayan, sige, meron tayong actually pagbibigyan nun. So, talagang yung nasa lanta talaga. So, kung may mga kumot kayo o banig na hindi nyo naman ginagamit, wag naman yung butas-butas, no? Yung yung pwede pa naman gamitin at hindi nyo ginagamit at pwede nyo dalhin dito sa church na mapapakinabangan, dalhin nyo, no? May mapagbibigyan tayo niyan. Actually, bago itong nag-Ulysses, may kausap akong isang pastor sa sa Bicol, no? Na talagang magtipon lang tayo rito ng mga kailangan nating bagay at siya magdadala doon mismo sa lugar na talagang nasa lanta talaga ng ng bagyo. Hindi mo naman kinakailangan pala lumayo dahil dito lang sa area natin, sa Marikina, sa area ng Rizal, marami talagang nasa lanta, no? Talagang walang natira ng mga gamit. Pero as a church, gagawin natin yung parte natin
kung makakatulong tayo, maliit man o malaki, somehow we do something, no? We do something for the people. Our people at dun sa ibang mga tao na kapatiran din natin. Kasi may mga kaibigan din ng pastor sa area natin na nabaha. Kaya hanggang ngayon nga, naglilimas pa ng tubig sa Kainta. Mga tagkainta kasi yun Naglilimas pa ng tubig kasi matagal mawala yung tubig sa kanila. So, kahit maaraw, may tubig pa rin. We'll try our best, no? Somehow how we can best help our people at ganun din yung mga tao na nasalanta ng bagyo. Okay? So, ganyan po ang ating gagawin, no? If you can donate, i-address nyo, no? Doon sa envelope, i-address nyo rito sa church para nakadesignate talaga siya bilang benevolent doon sa pangangailangan ng mga kapatiran natin at mga miyembro o hindi man miyembro ng ating church, kakilala natin, kapitbahay, na pwede natin matulungan. Okay? We cannot promise that we will help big, but pag may malaking pumasok, bakit hindi? No? So somehow, meron ng isang sakong bigas sa aking pagkakaalam na pwede nating, ang tawag dito, i-plastic yan, at kung may mga ipa pang mga darating na donation, as far as I know, one of the officer, magbibigay yata ng cash this coming Monday. Padadaan yata kay Intoy dahil sila Intoy ang nag-organize nitong pagbibigay na ito, in which kailangan natin yun, no? Kailangan natin. So, kinakailangan muna natin tipunin yung mga resources natin at kapag may nalikom tayo ng sapat, and then we will distribute that. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Malaking bagay yan. I know some of you are affected by the typhoon. At maaari ang iba nakabangon kagad o nakabangon na. Pero ganun pa man, salamat, nakapag-church kayo ngayong umaga. No? So, mamayang 10:30 may church pa rin tayo. Alas 3 ng hapon may church pa rin tayo. Okay? Dahil itong lugar natin ngayon, sa biyaya ng Diyos may ilaw na. Friday yata, tama ba? Hindi ako nagkakamali. Friday, pumunta ako sa lugar nito. At tinignan ko kung ano nangyari, no? Baka ako dahil sa bagyo sinira yung bintana natin o yung mga salamin dito. Hindi naman. May refugee tayo rito, no? Sa hagdanan nakahiga yung pusa. Sugatan yung pusa. Ewan ko, tinapon mo na ba? Ay, hindi ko na nakita ako sinako mo yung pusa no? So nandoon siya sa second floor yata nung nakita ko siya, first floor. So, naandyan lang siya, pinabayaan namin. Siguro nung mga kasagsagan ng umakyat. Kasagsagan ng bagyo umakyat. At dito nagsilong. At mukhang may mga sumilong naman dito. Kasi doon sa second floor, nung pumunta kami rito, ang daming bakas ng paa na? May mga bakas ng paa na mukhang lumusong sa baha tapos sumilong dyan sa second floor. So, mabuti naman yun kasi mataas nga itong lugar nito. Okay, so with that, na-announce ko na yung mga dapat kong i-announce. And then, be advised kung tatawagan namin kayo this week para makatulong sa pagre-repack ng mga dapat nating i-repack, mas maganda yun. No? At least, pwede rin kayo mag-suggest kung saan tayo pwedeng magbigay na talagang apektado rin ang gusto. Okay? So, maraming salamat sa bagay na yan. Ang gagawin natin, awit muna tayo, Brad. Tapos, si brother rin magbabasa. Awit tayo ng pagbati and then magbabasa si brother niya. And then we will proceed with the message this morning. Okay. Okay, tayo po tayong lahat at kawayan po natin ang bawat isa. Ayan, awitin po natin ang Ligaya ng Buhay. Ready, sing! Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Remain standing po at tawagin ko na po si Brother Rene para po sa ating pong Bible reading.
Let us open our Bibles sa Galatians chapter 6. Babasahin po natin from verses 1 to 6. Magtulungan sa isa't isa. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang mga pasahe sa isa, at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung inaakala ng sino man na siya'y may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Ngunit subukin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ng ganun dahilan upang magmalaki ay sa kanyang sarili lamang, at hindi sa kanyang kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan. God bless the reading of the word. Sige, manalangin po tayo, mga kapatid. Tayo muna kayo, manalangin tayo. Mahabagin Diyos naming nasa langit, Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Amang pinupuri at dinadakila, amang kinakatakutan namin, pinagpipitaga, nirerespeto. Salamat sa umagang ito sa buhay at kalakasan. Salamat sa pribileyo na nagkatipon ng iyong mga anak sa umagang ito para sa pananambahan. At ang dalangin ko, O Diyos, na pangunahan mo kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo puso't isipan namin sa mga katotohanan ng aming pag-aaralan. Mulatin mo kami sa mga katotohanan na makikita namin sa iyong salita. Dalangin ko, O Diyos, makapaghatinawa kami ng kalulatian sa iyo. Nagpapasalamat din kami, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na may dahilan ka, O Diyos, sa mga pangyayaring nangyari sa aming bansa, lalo-lalo na pagdaan itong pagkakasunod-sunod na bagyo. May mga bagay kang itinuturo na dapat naming matutunan at may mga bagay na ipinapaalala mo sa amin. Ganun pa man, Panginoon, hindi ang mga bagyong ito ang siyang magiging dahilan ng pagtalikod namin sa iyo, kundi nawa itong mga pagsubok na ito ang siyang magiging dahilan upang higit na lumakas ang pananampalataya namin, Panginoon, at maging matatag, maging malalim, maging mapagtanggap, Panginoon, sa mga bagay na ipinagkakaloob mo mula sa iyong mabiyayang kamay. Ama, tulungan mo ang aming mga kababayan na sa mga oras na ito, nasalanta ng bagyo, nasira ang mga gamit, maaari ang iba namatayan pa, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kaaliwan na merong Diyos, at ang Diyos na yan, kung sila'y lalapit, ay kakalingain sila sa anumang pangangailangan na meron sila sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, sa oras na ito na meron kami, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maupo po tayong lahat. Mel, pakikuha ngayon. Okay. Well, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, hindi na nabasa ni Kuya, hindi na umabot hanggang verse 10. Oo, okay lang yon. Ang magtanim ay hindi biro. Actually, continuation dapat nung binasa ni Kuya rin yan from hanggang verse 6 lang yung binasa niya. Pero ang babasahin din po natin yung verse 7 at to verse 10. No? Yan po ang, alam niyo yung kantang magtanim hindi biro? Kinakanta natin ng elementary. No? May kanta niyan eh. Si Kuya rin kabisado yung kanta yata sa English. No? Planting rice is never fun. Di ba? So, yan po ang aking mensahe sa umagang ito na hinango sa Galatians 6:7-10. Babasahin ko muna. Huwag ninyong hayaan kayo ay mailigaw. Hindi mo maaring libakin ng Diyos sapagkat anuman ang inaasik ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nag-aasik sa kanyang laman ay mag-aani ng kabulukan mula sa laman. Ngunit ang nag-aasik sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung kayo ay gumagawa ng mabuti, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Ito ay sapagkat tayo ay aani, kung hindi tayo manlulupaypay pagdating ng takdang panahon. Kaya nga habang tayo ay may pagkakataon pa, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Okay?
meron po akong tatlong bagay na nais makita nyo sa passage na ito, no? Na kung inyong matatandaan, natapos tayo sa series of lesson patungkol sa kalayaan kay Kristo sa Galatians 5. Pagtungtong natin sa chapter 6, isa ito sa mga applications nung mga bagay na natutunan natin, no? Unang-una, yung babala na dapat nating pakinggan. Ito yung makikita natin sa verse 7. Sabi rito, huwag ninyong hayaan kayo ay mailigaw, hindi mo maaring libakin ang Diyos. May dalawang babala rito. Sa ibang salin ng Biblia, ang pagkakagamit dito, yung word na mailigaw, yung madaya, no? Or yung word na libakin, other word niyan, yung manuya. So unang-una, ang nais ko makita ninyo rito, ang babala na dapat natin pakinggan, na sinabi ni Apostol Pablo, huwag padaya. Well, of course, alam natin kung sino ang pinaka-mandaraya, no? The greatest deceiver in the world, ang pinakamagaling na paraan na ginagamit niya sa mga tao ay yung pandaraya. Walang iba kundi ang dyablo. Okay? Dito makikita natin, ang nais kong makita nyo rito, hindi yung dyablo, kundi ganun din. May mga tao na sa context nga ng ating pinag-aaralan, maging sa ibang passage ng Galatian, may mga tao rin na nangdadaya ng kanyang kapwa, lalong-lalo na yung mga tagapagturo. Pero dito pag-aaralan natin kung paano nadadaya ng isang tao ang kanyang sarili. Okay? Kung paano tayo mismo ang nangdadaya sa ating sarili. May mga talata kasing ganyan sa Biblia. Dito, ganun din ang makikita natin eh. Huwag padaya. At ang makikita natin na mga talata rito, na ang isang tao, pwede niyang madaya ang kanyang sarili. In context, no? If he thinks na yung legalism o yung pagsunod niya roon sa law, kung pag-aaralan niyo ang Galatian, itong magiging dahilan para maging malapit siya sa Diyos. Itong magiging dahilan para makapunta siya at makumpleto ang kanyang kaligtasan. Okay? Kung gano'n ang kanyang ginawa, nadaya niya ang kanyang sarili. Kasi nagkaroon siya ng na-convince niya yung sarili niya, nakakala niya sa ganitong paraan, makakarating siya sa kaharian ng Diyos. Or, he or she thought na yung pagsunod sa mga do's and don'ts of legalism, it will be acceptable to God na ito magiging paraan para lumago ka sa pananampalataya. On the other hand naman, kung inabuse mo yung kalayaan mo, na okay ka pa rin sa Diyos, kahit inaabuso mo yung kalayaan mo, gumagawa ka ng mga kasalanan, na sa tingin mo, bayad na naman yung kasalanan ko hanggang sa inaharap eh. Therefore, pwede na akong magpatuloy sa ginagawa kong kamalian. Self-deceived ka pa rin kapag gano'n ang ginawa mo. Now, punta tayo sa mga talata na nais kong makita ninyo, no? Katulad sa Galatia sa 3, sabi rito, sa kapagkat kung inakala ng sino man na siya'y may kabuluhan, gayon wala naman siyang kabuluhan, dinadaya niya ang kanyang sarili. Ang context actually nung verse 3 sa Galatians, yung may kinalaman sa pagtulong niya sa kapatid niya sa pananampalataya na nahulog sa pagkakasala, at ang hamon kasi rito, kung sino yung espiritual, yun ang tumulong. May nag-aakala na ang dating niya, siya espiritual. No? Kaya lang, hindi naman pala siya ganun ka-espiritual, dinadaya niya ang sarili niya. Kung babasahin natin yung talata actually doon sa binasa ni Kuya Rene kanina, sinabi rito, mga kapatid, kapag natagpuan ng isang tao sa pagsasalangsang or caught in the act, no? Yung isang kapatid sa pananampalataya sa gawang na gumagawa sa pagkakasala, kayong mga taong sumusunod sa Espiritu or the spiritual people, mag-ingat ang magpanumbalik sa kanya sa espiritu ng kaamuan, ngunit mag-ingat kayo sa inyong sarili na baka kayo naman ay matukso. So dito, kahit ikay espiritual na tao, sa pagtulong mo sa pagpapanumbalik sa isang taong nagkasala o sa isang Kristiyanong nagkasala, okay? At makikita natin dito, ay mag-ingat ka rin. Ngayon, kung inaakala mo naman na may kabuluhan ka at mahalaga yung gagawin mong gawain at ang mangyayari sa iyo, hindi mangyayari yung sinasabi mo yung kapatid mong tawag rito, nahulog sa pagkakasala, well, dinadaya mo ang sarili mo dahil posible ka rin magkaganon. At the same time, kung hindi ka naman ganon kalago sa pananampalataya at ikaw magbibida-bidahan para makatulong sa iyong kapwa na inaakala mong may kabuluhan ka, sabi nga ng Biblia, gayon wala naman siyang kabuluhan, dinadaya niya
ang kanyang sarili. Tuloy tayo. Jeremiah 17 verse 9. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Okay? Sa verse 10, ang ganda ng talata, no? I the Lord, anong sinabi diyan? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ng ayon sa kanilang mga lakad ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. So dito, no? Nais kong makita ninyo yung babala patungkol sa pagdaya mo sa sarili mo. Unang 1:8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Context nito, Christian ha? Kristiyano ang pinagsasabihan dito. At nais kong makita ninyo, sin has an always effect on people. Laging may epekto yan sa isang tao. Kung i-deny mo yung consequence niyan at i-deny mo yung epekto niyan sa iyo, well, dinadaya mo ang sarili mo. Sabi ni Apostol Juan, at sinabi nga niya rin sa verse 9, if we confess our sin, honestly confess it to God, God will forgive us our sins and to cleanse us in all our unrighteousness. Santiago 1:26 hanggang 29, 27. Kung inaakala ng sino man na siya'y religyoso, ang idea po rito ng religyoso, he obey ritually what was said in the Word of God, no, sa kanyang buhay. Subalit, hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang reliyon ng taong ito'y walang kabuluhan. Bakit? Ang dalisay na reliyon, hindi sinabi nito ang totoo, no? Kundi ang dalisay na reliyon, ang reliyon na walang kapintasan, ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatiliin ang sarili na hindi nadudungisan ng sanlibutan. So, yung ibig sabihin ng reliyon dito, actually, verb ito. Ang ibig po sabihin, pagre-reliyon. Okay? Has something to do with our action. No? It is not something ritualistic, but it is something applicable in the daily life of a Christian na kung saan tumutulong siya sa kanyang kapwa. Yung binanggit dito, mga ulila at mga balo, ito yung mga taong nasa laylayan ng lipunan natin, no? Na mahirap, na kinakailangan tulungan, na kinakailangan ayudahan, na nakikita natin, lalo na itong panahon na ito, natin tumama ang kalamidad. Hindi lamang yan, kundi pasok din sa paniniwala natin yung mga taong tunay na nagre-relihiyon sa kanilang buhay o sumusunod sa mga sinasabi ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, iniingatan niya madungisan ang kanyang sarili ng sanlibutan. Okay? Yan yung katotohanan na dapat nating malaman bilang isang mga mananampalataya. Kung wala po tayo nito at sabi nga ng Biblia, hindi pinipigilan ng kanyang dila, ang idea po ng hindi pinipigilan ng dila rito negative, no? Okay? Walang makakapigil sa iyo kung ang sasabihin mo pawang mabubuti, tama at nakakapagpatatag ng isang Kristiyano. Huwag ka dapat tumahimik. Dapat lagi ka magsasalita. Lalo na kung katotohanan ng mga sinasabi mo. Pero kung ang sasabihin mo mga bagay na mapanira, mga bagay na nagliligaw sa tao, mga bagay na masasabi natin maglalayo sa tao sa Diyos, abay mag-ingat-ingat ka dahil kung sinasabi mong reliyosong tao ka, maka-Diyos na tao ka, yet hindi mo pinipigilan yung dila mo sa paninira sa kapwa mo, makikita mo, yung reliyon na kinahayaan iban mo, hindi totoo yan. Yung pag-reliyon mo, hindi totoo yan. Yun ang makikita natin sa Biblia. No? Dinadaya lang natin ang ating sarili. So yung babala na dapat natin pakinggan, hindi lamang yung huwag kang padaya. Okay? Kasi ang isang Kristiyano sa context ng Galatians ng ating pinag-aaralan, pwede niyang dayain ang kanyang sarili. Nakatanggap-tanggap pa rin siya sa Diyos kahit ang ginagawa niya, yung mga bagay na ayaw ng Diyos, katulad ng legalismo, katulad ng antinomianismo, na lawlessness, no? Hindi ka sumusunod sa kautusan ni Kristo, and yet, sa tingin mo, acceptable ka pa rin sa Diyos. Or yung legalismo naman, ipinagpapalit mo yung grace salvation dun sa work salvation, and yet, sasabihin mo, katanggap-tanggap ka pa rin sa Diyos. Dinadaya mo ang iyong sarili. Pangalawa, yung word na manunuya. Okay? Sinabi rito, huwag ninyong hayaan kayo ay mailigaw. Hindi mo maaaring libakin ang Diyos. Now, sa aksyon na ginagawa ng isang tao, kung ganun man,
lumalabas that tinutuya niya ang Diyos. Ang idea po nung tinutuya rito, nais kung makita ninyo, nanggaling to sa salitang Griego na mokterizo, nang ibig sabihin to turn up one's nose. Yung nakaganon ka, yung, alam mo na, no? Ang idea nito is sneer, contempt. Alam niyo yung word na contempt of court, no? Kung nagsisinungaling ka sa korte at ayaw mo magsabi ng katotohanan, kung nagloloko ka sa korte, nag-iingay ka, talagang kakasuhan ka ng contempt of court. Kasi, para sa judge, sagradong lugar yun no? Nagbibigay sila ng mga ng pataw doon ng mga pataw doon, whether guilty or not guilty ang isang tao, and yet niloloko-loko mo lang yung korte. You can be tawag rito, accused of what we call this contempt of court. Dito, contempt of God, no? Tinutuya mo yung Diyos sa pamagitan ng iyong buhay. Andyan yung nililibak mo ang Diyos sa pamagitan ng iyong mga aksyon. Actually, sa mga huling araw, sinabi naman ng Biblia na may maglalabasan mga manlilibak. Anong sinabi rito? Sa Judas 18, sapagkat sinasabi nila sa inyo, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon, na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Now, dito makikita natin yung mga manlilibak nito, ang lifestyle nila, lumalakad sila sa masasamang pagnanasa. And if Christians thought that he can live a kind of lifestyle, makakapamuhay siya ng uri ng pamumuhay na hiwalay sa Diyos, malayo sa Diyos, walang pakialam sa Diyos, and yet he claimed to be Christian, no? Nililibak niya ang Panginoong Diyos noon. Lalo na ang pangalan ng Panginoon. Hindi lang yan. Sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 10, kanina talatang 8, binasa natin, kung sinasabi nating tayo hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita'y wala sa atin. Now, ibig sabihin, dito makikita natin, ang Diyos kasi, alam natin na sinabi niya mula sa kanyang salita na lahat ng tao makasalanan. No? All of us are sinners. Tayo rin naman We are sinners saved by grace. Yan ang blessing doon, no? Naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Hindi tayo nagki-claim na perfect, but it is our goal in our Christian life to be holy and to be perfect. Goal yun It is an attainable goal, but that's a good goal. Kasi habang nasa lupa tayo at nandito tayo sa mundong ito, nagsusumikap tayo na masunod natin ang utos ng ating Panginoong Kristo, maging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo. In the same time, God is working in our life, no? Kumikilos siya sa buhay natin. Hindi po pwedeng hindi siya kumilos sa buhay natin sapagkat pangako niya 'yon. Ngayon dito naman makikita natin kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala. Well, in reality, kahit nga Kristiyano tayo, nagkakasala pa rin tayo Kasi hindi tayo perfecto Ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ito yung realidad, no? Na kahit sinabi ng Diyos, mali, sasabihin mo, tama. Well, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Kahit sinabi ng Diyos na, anak, binigyan kita ng buhay na walang hanggan, may katiyakan ka, sasabihin mo pa rin, hindi mo pa pwedeng masigurado na sa langit ka pupunta. Sinabi na nga ng Diyos May pangako na nga siya Kahit sinabi ng Diyos na patatawarin ka sa iyong mga pagkakasala, and yet sometimes in our actions in life, as if hindi tayo napatawad, ang tawag puron guilt trip. Alam mo yon? Yung tipo bang inaalagaan mo yung guilt mo, na kahit nagsisi ka na, sa iyong mga kasalanan, dapat tanggapin mo ito sa pamagitan ng pananampalataya to claim the forgiveness and the cleansing of God in your life. Hindi, no? Andun pa rin ang iniisip mo yung kasalanan mo na para ba rin nakahang, ang tawag puron guilt trip. Pinagtitripan mo yung kasalanan mo. Na hindi naman dapat. Dapat i-claim mo yung promises ng Diyos. Tuloy po tayo. Ito yung far worse na mangyayari sa isang tao na yung ititreat niya ang Diyos with contempt. Okay? Kaya, makikita natin sa ating pinag-aaralan na ang babala na dapat pakinggan. Pangalawa, ang batas na pangkahalatan. Ito, batas pangkahalatan to. Galatians chapter 6, 7-9. Sapagkat anuman ang iasik ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang naghahasik sa kanyang laman ay mag-aani ng kabulukan mula sa laman. Ngunit ang naghahasik sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung tayo'y gumagawa ng mabuti, hindi tayo dapat panghinaan ng loob.
Ito'y sapagkat tayo ay aani kung hindi tayo manlulupaypay pagdating ng takdang panahon. Now, sa talatang yan, meron akong outline na nais ipakita sa inyo. Yan, ito yung outline natin. Yung batas na pangkalahatan. Itong batas na ito, hindi lang sa Pilipinas nangyayari ito, maging sa ibang bansa. No? It is a universal divine law, yung batas ng pagtatanim, yung batas ng pag-aani, at yung batas ng pag-aantay. Okay? Alam niyo po ba, kapag nagtanim ka ba, dapat mag-antay ka bago ka umani. Okay. Mag-antay ka hanggang sa tumubo yung halaman mo at magbunga at aani ka. Batas po yan eh. It is a universal, tawag rito, law, whether it is literal, physical, in a physical sense, no? This law of agriculture is self-evidence. Alam yan lahat ng magsasaka at alam lahat yan ng gardener, saan mang panahon, anumang lugar, matanda man, bata man, eksperyensyado man, hindi man eksperyensyado, matalino man o hindi man matalino, ligtas man o hindi ligtas, ito'y impartial, predictable, and immutable as law of gravity. Katulad ng law of gravity, ito, nasa third floor tayo. May tinatawag tayong law of gravity. Pag umakyat ka dyan sa ating, anong tawag dyan? Terrace dyan, o yan, bintana dyan, at tumalo ka dyan, hindi ka aakyat pataas. No? Yung law of gravity, it will state na babagsak ka pababa. Okay? Babagsak ka pababa. Natural law yun. Hindi natin mababago yun. The same yung law ng agriculture. Hindi mo mababago yan. Sino sa inyo, nung elementary, nag-experiment kayo patungkol dun sa munggo? Ang munggo, day 1. Yan. Ang munggo, day 1. Wala pa. Ang munggo, day 2. May umbok na sa lupa. Di ba? Ina-experiment natin yan eh. Ang munggo, day 3. Okay? Lumabas na, may isa ng dahon. Ang munggo, day 4. Okay? 1 inch na ang laki. Ang munggo, day 5, wala na. Niluto na ni nanay. Anong tawag doon? Toge na. Niluto na pala yun. No? Pinalalaki nga natin yun hanggang ganun kalaki. Yung munggo, hanggang maging maging 7 inches ang laki niya eh. Pero yun, paglaki, sinlaki ng toge eh, hinarvest mo na, kinain mo na eh. No? Law yan eh, agriculture law. No? Now, tuloy tayo. Sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan, makikita natin yan, hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual na aspeto. Job chapter 4 verse 8. Ayon sa aking nakita, ang mga nag-aararo ng kasamaan ay naghahasik ng kaguluhan at gayon din ang inaani. Kawikaan 1:29-33. Sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon, ayaw nila sa aking payo. Hinamak nila ang lahat kong pagsaway, kaya kakainin nila ang bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog sa kanilang sariling mga pakana. Sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam at ang pagsasawalang bahala ang sumisira sa hangal. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. So yun ang makikita natin sa Lumang Tipan. Hosea 10:12. Maghasik kayo para sa inyong sarili ng katwiran. Mag-aani kayo ng bunga ng kabutihang loob. Bungkalin ninyo ang inyong tiwangwang na lupa sapagkat panahon ng hanapin ng Panginoon upang siya'y dumating at magpaulan ng katwiran sa inyo. Tuloy po tayo. Itong batas ng pangkalahatan na makikita natin, may binanggit po rito sapagkat anumang inahasik ng isang tao, yun din ang kanyang aanin. Ang naghahasik sa kanyang laman ay mag-aani ng kabulukan mula sa laman. Ngunit ang naghahasik sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Dito makikita natin yung field na paghahasikan. Dalawa po yan, yung laman at yung espiritu. Anong ibig sabihin nito? Well, kapag sinabing naghasik ka sa laman, ang mga bagay na ginawa mo ay yung mga pita ng laman. Sa Roma 7:18, ano ba ang meron sa laman natin? Sapagkat nalalaman ko na walang matuwid na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Galatia 6:1, dito makikita natin ang isang mananampalataya na buhay o nabubuhay
sa pagkakasala at naakto ang gumagawa ng kasalanan, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga na espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ninyo ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Ngayon, of course, kapag ikay nagasik sa laman, ito'y magbubunga ng kabulukan. At sa Biblia makikita natin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Whether Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano, okay, mamamatay ka kapag nagpatuloy ka sa kasalanan. Though ang isang Kristiyano, masasabi natin, he is eternally secure, pero still, the consequence of living in sin, kung ikay Kristiyano, may resulta yan sa buhay mo. Now, pumunta tayo rito. Sa unang Korinto 11, 29 hanggang 30, isang halimbawa ng mga Kristiyanong namatay. Ito, mga taong hindi pinapahalagaan or binabaliwala or they think it is not a very serious thing to do, yung pagbabanal na hapunan. Makikita natin dito, yung iba rito nagkasakit at namatay. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. They do not eat and drink worthily, no, yung banal na hapunan. So maybe they make fun of it, and as a result of that, no, abay kinastigo sila ng Diyos. Hindi lamang sa pagkakasakit, kundi maging sa kamatayan. Isipin mo, no? Nagbanal na hapunan ka lang, namatay ka eh. At ang dahilan nito, dahil nagkasala ka sa gawain yun. Okay? Tandaan nyo, ang ordinansa ng church sa ating iglesia ay isang napakahalagang bagay na hindi mo pwedeng biru-biruin lang at hindi mo pwedeng sabing ito'y walang halaga. Kundi ito'y mariin na sinusunod na dapat sundin ng bawat mananampalataya. At kapag hindi mo ito sinusunod, nagkakasala ka. Ako na nagsasabi sa iyo. Kung Kristiyano ka at nagkiklaim kang Kristiyano at hindi ka pa nagpapabautismo, suwail ka sa Panginoong Diyos. Kung Kristiyano ka naman at ayaw mo magbanal na hapunan, suwail ka pa rin sa Panginoong Diyos. Kasi continuing right to eh. At ang tanong, bakit ayaw mong magbanal na hapunan? Okay? Tuloy po tayo. Yung mga tao naman na masasabi nating nag-aasik sa Espiritu, ito yung mga mananampalataya na namumuhay sila sang-ayon sa direktiba at ng Espiritu ng Diyos sa buhay nila. Katulad sa Galatia 5:16, anong sinabi rito? Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag niyong bigyan ng kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Subalit kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, kayo wala sa ilalim ng kautusan. Ephesians 5:18. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu or mapuspos kayo ng Espiritu. 1:15-7, katulad rin yan, no? Kung kayo'y mananatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo or abiding in Christ, hingin ninyo ang anuman ninyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ito po yung mga tao, no, na masasabi nating nagtatanim o nag-ahasik sa Espiritu. Mga tao na ang layunin nila sa buhay ay lumakad sang-ayon sa direktiba ng Diyos. At sabi nga nito, ang resulta nito ay buhay na walang hanggan. Ngayon, ang point natin dito, baka pagkamalian nyo mga minamahal, na yung aani ka ng buhay na walang hanggan dito, hindi ito salvation by works. No? Usually, kapag pinag-aralan yung eternal life sa Biblia, lalo-lalo na sa John 3:16, hindi naman sa duration ng time yun. It is not repairing, no? Minsan kapag ginamit sa Biblia yung word na eternal life or everlasting life, no? Okay? It is very rare na ginagamit ito minsan sa context ng duration of time. Pero ginagamit ito sa context ng quality of life. Okay? Alam niyo quality of life? Ibang uri ng buhay doon sa ipinamuhay mo nung ikay hindi Kristiyano. Okay? At nung ikay tumanggap kay Kristo bilang Kristiyano, katulad si John 3:16, ang tinutukoy doon, quality of life. Yung ibang uri ng buhay, ito yung buhay na may pagkakilala ka sa Diyos. Of course, part of that life, yung ligtas ka at may katiyakan ka na balang araw, okay, makakapiling mo ang Diyos na meron kang buhay na walang hanggan. Pero nagsisimula yung bagong quality of life na ibinigay sa iyo ng Diyos nung tumanggap ka kay Kristo bilang tagapagligtas. The same is true
kapag ang isang tao ay lumalakad sa Espiritu, he is experiencing the quality of life or the new life that God has given to him. No? Hindi lamang yung may katiyakan ka na balang araw pupunta ka sa langit. Kasi minsan yun ang laging iniisip ng isang tao na ang kaligtasan, passport sa langit Okay? There is more to that, no? Having salvation in Christ, may bago kang buhay na dapat mong ipamuhay. At mararanasan niya ng isang tao sa kanyang paglakad araw-araw kapag ang isang tao ay puspos ng Espiritu Santo, kapag ang isang tao ay lumalakad sa Espiritu, kapag ang isang tao, no, makikita natin sa Biblia, nag-a-abide siya kay Kristo. Nananatili siya kay Kristo. At yun ang makikita natin dito. Now, sa batas na pangkalahatan, hindi lang pagtatanim, hindi lang pag-ani, papasok din dito yung batas ng pag-aantay. Kaya nga dito sa verse 9, no, na may binanggit dito, ngunit kung tayo gumagawa ng mabuti, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Ito'y sapagkat tayo aani kung hindi tayo manlulupaypay pagdating ng takdang panahon. Now, ang context nito, yung paggawa ng mabuti, as far as Paul is concerned, sa tingin niyo ba, mas maraming problema si Apostol Pablo nung bago siyang Kristiyano o yung matagal na siyang Kristiyano? Of course, mas maraming problema si Apostol Pablo nung mas matagal na siyang Kristiyano. Dahil unang-una, marami siyang gawain na sinumulan. Pangalawa, samot-sari ang persecution na dumarating sa buhay niya. Pangatlo, isipin pa rin niya yung buhay ng mga mananampalataya sa mga iglesia na masasabing sinimulan niya, lalo-lalo na sa Corinto. No? Isa yun sa nagkakaroon ng sakit sa puso ni Apostol Pablo, lalo-lalo na kapag yung kanyang mga gawain, talagang yung mga tao napupunta sa walang kabuluhan dahil hindi sila sumusunod sa dapat nilang sundin direktiba na ibinibigay mula sa salita ng Diyos. Pero nais ko makita ninyo rito, hindi naman nawalan si Apostol Pablo ng ganang magpatuloy sa pananampalataya. Well, universal experience ito ng mga mananampalataya rin no? Na dumadating yung time na naalala ko yung mga pastor, napapakinggan ko yung mga sinasabi nila noon kapag nagpipreach sila, bagamat basang-basa na yung I used to be. No? Alam niyo yung I used to be? I used to be this active person in the church. I used to be doing this ministry. I used to be, di ba? Yung dati ganito ako ano ka na ngayon? Okay? We are talking about the present tense now. Ano ka na ngayon? Anong ginagawa mo pa sa Panginoon? Maari, no? Noon, marami kang ginagawa sa Panginoon dahil kokonti lang ang responsibilidad mo sa buhay. Binata ka pa, dalaga ka pa, pero nung nag-asawa ka na, nagkaroon ka na ng anak, okay? Dumami ng responsibilidad mo, may mga pinag-aaral ka na, may inaalagaan kang magulang, or kung ano-ano pa, okay? Nalilimitahan. Pero kahit nalilimitahan man, dapat may ginagawa ka pa rin. No? Hindi yan yung tipong, ang kinukwento mo na lang lagi, puro past tense. Dati nagpapaawit ako, ano na ginagawa mo ngayon? Wala na, tambay na lang ako. Ni bata, hindi mo mapaawit. Diba? Dati ganito ang ginagawa ko, ano na ginagawa mo ngayon? Dati nagtuturo ka Diba? Ano na ginagawa mo ngayon? Yun ang point natin. Tandaan nyo, bilang mga mananampalataya, okay, sa buhay natin, nakakapagod gumawa ng mabuti. Ayaw naman natin gumawa ng masama. Okay? Pero tandaan natin, ang Biblia, lagi tayo pinapaalalahanan sa katotohanan na yan. Dahil yung principle nung tinatawag nating law of what we call universal law, pagtatanim, pag-ani, pag-aantay, katulad ngayon. Di ba? Maraming pananim na sinira ng bagyo. Tama? Sa tingin nyo ba yung mga magsasaka natin ihinto na magtanim yun? Sasabihin nila, hindi, ayoko na magtanim, sisirain din ng bagyo Hindi. Tatanggalin lang nila yung mga tinanim na sinira ng bagyo, magtatanim sila uli, magpapatuloy sila uli. Bakit? Dahil yun ang tama, yun ang dapat. Okay? The same is true with us. Dito sinabi ni Apostol Pablo, ngunit kung tayo gumagawa ng mabuti, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Okay? Ang idea nito, mag-give up Opposite itong verse na ito, opposite ito ng 1 Corinthians 15:58. Alam mo yung sinabi sa 1 Corinthians 15:58? Kabisado ito ng marami. Tignan natin yun. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga ang mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo, hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kahit ikaw na lang mag-isa ang gumagawa ng tama, kahit ikaw na lang mag-isa nagsasabi ng totoo, kahit ikaw na lang mag-isa nagsasakripisyo, magpatuloy ka pa rin. Dahil unang-una,
Hindi walang kabuluhan ang ginagawa mo para sa Panginoon. Okay? Kahit wala nakakakita sa iyo, minsan ang tao kasi gustong kunan lahat ng picture eh. Yung ginagawa nila eh. Kahit wala nakakakita sa iyo, Diyos lang, gawin mo pa rin yun. Bakit? Kasi yun ang tama eh. Yun ang nararapat. Yun ang katanggap-tanggap. Pinagpapayuhan nga tayo eh, no? Mag-antay. Okay? Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong manlupaypay. Well, of course, there are many things that comes our way. Discouragement, trouble, calamities, problem, iba-iba, samot-sari. Pastor, di mo kasi alam yung pinagdaanan ko sa buhay eh. Okay? Bakit ikaw? Alam mo ba yung pinagdaanan ni Kristo sa buhay? Di ba? Eh, yung pinagdaanan nga ni Kristo sa buhay, maaaring hindi natin pinagdaanan yun eh. Napakabigat nun. Pero kung ikukumpara natin yung pinagdaanan ni Kristo sa atin, okay, yung binuhat niyang kasalanan para sa ating lahat, mga kapatid, actually, makikita natin, pumasok nga rito yung hamon eh. Pasanin ninyo, okay, yung pasanin din ng iba. Bagamat ikaw ay may sariling pasan. Para bang ang idea rito yung sundalo, no? May karga na siyang gamit niya, tapos yung kaibigan niya, tinamaan, no, hindi makalakad, binitbit pa rin niya. Okay, binitbit niya yung gamit niyon. At sama-sama pa rin sila. Bit niya. Bagamat may sarili siyang pasan. Well, of course, our Lord Jesus Christ, pasan niya ang kasalanan nating lahat na napakabigat. And by His sacrifice for us, magkaroon lang tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. 2 Thessalonians 3:30, napakaganda rin sinabi rito. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong manlupaypay sa paggawa ng mabuti. Listen, itong church dito, 1 Thessalonians, 3 linggo lang ito ginawa ni Apostol Pablo. Mabibilib ka talaga sa ministry ni Apostle Paul. Isipin mo, within 3 weeks, iniwan niya itong gawain na ito. Okay? After 3 weeks, he was able to start not a mission work, but Thessalonian church. Mga bagong Kristiyano ito. Kung tatanungin ko nga kayo, ano lang ang alam nyo nung 3 linggong Kristiyano kayo? Gano'n na kalalim ang alam nyo? Gano'n na kayo kalago sa pananampalataya? And yet makikita natin, sabi ni Apostol Pablo rito, ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong manlupaypay sa paggawa ng mabuti. Isaiah 40:30-31. Some of you memorize this verse, no? Napakagandang itong talatang ito. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod. Yan. Actually, ang karakteristik ng mga kabataan ay walang kapaguran. No? Ikaw napapagod eh. Hindi po bang pag nagkukwento yung lola mo sa'yo, alam mo, apo, kapag binagmamasdan kita, ako napapagod sa'yo kung ano-ano ginagawa mo. Minagmamasid sa'yo, sila napapagod eh. Maging ang mga kabataan ay manghina at mapapagod, ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may pakpak na parang mga agila, sila'y tatayo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang tanong, sino magpapalakas sa atin? Of course, ang Panginoon. Okay? Ang Panginoon magpapalakas sa atin, ang Panginoon ang tutulong sa atin, pero mag-aantay tayo sa Kanya. Okay? May panahon para muli tayong i-recharge. Okay? At makapagpatuloy sa Panginoong Diyos. So mga kaibigan, ano na nakita natin dito? Nakita na natin, unang-una, yung dapat nating pakinggan, babala na dapat natin pakinggan, yung pangkalahatan na batas, pangatlo, ang bagay na pagsisikapan o pagsikapan. Galatians 6:10. Kaya nga habang tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasambahan sa pananampalataya. Sa passage na ito, may 4 na bagay akong nais makita ninyo. Simple lang itong bagay nito. Ang unang bagay rito ay tinatawag na gumawa tayo, yung gumawa tayo ng mabuti, yung gumawa tayo ng mabuti habang may pagkakataon, at yung pang-4, yung gumawa tayo ng mabuti habang may pagkakataon sa lahat ng tao. Unang-unang tignan natin yung idea na gumawa tayo. Actually, yung word na ginamit dito sa gumawa tayo, yung let us do, ergazomai, which means to be active, to work effectively and diligently, and is here a self-call to great effort in taking every opportunity to show for God's glory. At yung good dito, alam natin, agathos, lahat ng alam nating mabuting gawin sa ating kapwa. So dito, ang unang bagay na nais
ihamon ko sa inyo yung gumawa tayo, may pagkilos, no? May paggalaw, meron tayong nais ma-accomplish at may effort tayong i-exert. Pangalawa, yung gumawa tayo ng mabuti. Okay? Unang Thessalonicas 5:15, sabi rito, tiyakin ninyo na ang sino man ay huwag gumanti ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. Hebreo 13:16, huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Unang Timoteo 6:18-19, ang mayayaman sa sanlibutan ito. Okay? Context nito, no? Miyembro ng church at Ephesus, mayayaman na mga miyembro, hindi tumutukoy sa mga unsaved. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ang isang tao pwedeng maging mayaman at pinayaman siya ng Diyos at ibinigay sa kanya ng Diyos yung mga bagay na dapat niyang ikasiya. Hindi niya dapat ikalungkot. No? Kung ikaw manayayaman, naging milyonaryo ka at naging bilyonaryo ka, may purpose ang Diyos kung bakit kayo maman, lalo na kung Kristiyano ka. At yung kayamanan na meron ka, hindi mo dapat pagsisihan, dapat mong ikasiya dahil ibinigay sa iyo ng Diyos yan. Kasi hindi naman lahat ng tao ganyan eh. Bagamat ang mga turo ngayon, ang mga prosperity gospel ngayon, lahat ng miyembro nila gusto nila maging mayaman. I'm sorry, hindi po mangyayari yan. Dahil hindi lahat ng tao payayamanin ng Diyos. Hanggat may mundong ito, sabi nga ni Kristo, ang mahirap ay mananatili sa inyo. Okay? So, nais ko rin sabihin sa inyo na kung ikaw man ay mayaman, may purpose kung bakit ginawa ka ng Diyos na mayaman at miyembro ka pa ng isang church at Kristiyano ka. At nais niyang sabihin sa iyo, kung ano man ang naibigay niya sa iyo, nais niyang maging masaya ka sa mga bagay na merong ibinigay ang Diyos sa iyo. Pwede rin dapat makontento ka kung wala ka man ng mga bagay na hindi naibigay sa iyo. Sabi dito sa verse 18, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. So yan ang makikita nating utos sa kanila, no? Yung gumawa tayo ng mabuti habang may pagkakataon. Sabi ni Kristo sa 1:9 verse 4, kailangan nating gawin ang mga gawa ninyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi nang walang taong makagagawa. Una, nakita natin yung gumawa tayo. Pangalawa, yung gumawa tayo ng mabuti. Pangatlo, yung gumawa tayo ng mabuti habang may pagkakataon. Pansinin nyo, kahit ako sa aking buhay, may mga bagay ako na hindi ko na nagagawa ngayon na nagagawa ko nung kabataan ako. Okay? Actually, nung kabataan ako, gusto ko laging tumutulong kapag may baha eh. Kasi lumaki ako dun sa lugar na binabaha eh. Doon yata ako natutong lumangoy aso. dahil sa baha. Pero hindi ko na magagawa ngayon yun eh. No? Unang-una, baka imbis na ako ang tumulong, ako patulungan. Malunod ako. No? Hindi ko na magagawa. Gusto kong gawin yun, pero hindi ko na magagawa ngayon yun. Pero meron ako pwedeng ibang gawin para doon sa mga nabaha. Okay? So makikita natin, habang may pagkakataon pa sa ating buhay, hindi lamang yan, Ephesians 5:15, kaya maging maingat kayo sa inyong mga paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Wala rito yung redeeming the time, no? For the days are evil. Okay? So, bilang mga mananampalataya, sa ating paglakad rin sa buhay, actually nasa Ephesians yun, hindi ko na nakita, na let's redeem the time. Make most of our time. Colossians 4:5, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas or hindi mga ligtas, na inyong samantalahin ang pagkakataon. Mga kapatid, gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo habang may pagkakataon, at ang pang-apat, gumawa tayo ng mabuti habang may pagkakataon sa lahat ng tao. Now, ang next slide, Brad. Okay. Pang-apat. Nakita nyo? Yung verse natin, Galatians 6:6. Galatians 6:10, ano sinabi dyan? Kaya nga, habang tayo may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasambahay ng pananampalataya. Ngayon, balik mo yung slide, brother. Yan. Balik mo yung slide. Hindi, isa pa. Pang-apat. Yan. Hindi. Yung kanina. Yan. Dyan muna. Yung context na kung saan kinuha natin to, kung inyong matatandaan, may
may konektado sa pagbibigay. Okay? Actually, yung huling binasa ni Rene, di ba? May tatlong tinarget dito na tutulungan sangayon sa context, no? Yung tagapagturo, yung di mananampalataya at mananampalataya. Kasambahay sa pananampalataya. Galatians 6:6. Punta tayo. Yan. Ang tinuruan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Now, minsan mahirap ituro ito. Alam niyo bakit? Kasi self-serving eh. No? Kung ako, pastor, tapos sasabihin ko sa inyo, oy, tulungan niyo ako na nagtuturo sa inyo. Self-serving. Pero kinakailangan kong ituro dahil sinabi ito ng salita ng Diyos. Okay? Maraming ganitong talata sa Biblia na makikita kayo sa Timothy, sa Thessalonian, na isinulat ni Apostol Pablo through the inspiration of the Holy Spirit, what is the responsibility of the local church to its pastor as far as his needs is concerned. Okay? And then sa Galatians 6:10, makikita natin, kaya nga habang tayo may pagkakataon pa, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao at sa mga kasambahay ng pananampalataya. So ang context na makikita natin sa Galatians 6, as far as helping people, tulungan sila, makikita natin may tatlong grupo ron, may tatlong sektor. Yung mga tagapagturo, yung hindi mananampalataya, at yung mga mananampalataya. Lucas 6:35, subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo magiging anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga hindi mapagpasalamat at sa masasama. Ganyang kabuti ang Diyos natin. Kahit hindi mapagpasalamat na tao, kahit masamang tao, dun sa lugar nila, pinauulan pa rin nila para yung mga pananim nila tumubo. Doon sa lugar nila, pinaaaraw pa rin niya. Sa communist country ba, nagkakaroon ng araw? Yes, sa communist country ba, umuulan pa rin? Yes, sa communist country ba, may hangin sila ron? Yes, sino nagbibigay nun? Diyos. Pero naniniwala ba sila sa tunay na Diyos? Hindi. Why? Because God is a good God. So, ganun ang nais ng Diyos din sa atin. No? Kahit masama, gawan pa rin natin ng mabuti. Tito 3:8. Tapat ang salita at nais kong igit mo ang mga bagay na ito upang ang mga mananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapakipakinabang sa tao. Hebrews 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal gaya ng ginagawa ninyo. So, gumagawa ka sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng Diyos, sa pagtulong mo sa mga kapwa Kristiyano mo, at pagtulong mo sa mga hindi mananampalataya. Okay? Yun ang makikita natin katotohanan sa Biblia. At ang Diyos ay hindi nakakalimot na suklian yun. No? Susuklian ng Diyos yan kasi ginawa mo ito sa pangalan ng Panginoon. Sabi nga ni Kristo, di ba? Kung sino man ang magbigay ng kahit malamig na tubig sa aking mga alagad, abay hindi mawawala ng gantimpala. Yun ang laging biro ng kaibigan kong pastor, no? Malamig na tubig lang ang binigay. Lalo na kung kung ibibigay mo dyan. Baka lalong hindi ka mawawala ng gantimpala. May kulay yung tubig. Well, ipinakikita yung katotohanan dito, no? Na ginagawa mo ang isang bagay sa Panginoon, may kapalit yan mula sa Diyos na kung saan sa Kanya ka naglilingkod. Our outline this morning na nais kong makita nyo, Galatians 6:7-10, babala na dapat pakinggan, huwag kang manuya, huwag kang padaya. Ang batas na pangkalahatan, yung pagtatanim, pag-ani, at yung pag-aantay. At ang bakay na dapat pagsikapan, gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti habang may pagkakataon. Gumawa tayo ng mabuti habang may pagkakataon sa lahat ng tao. Magandang umaga po sa inyong lahat, manalangin na po tayo. Mahal namin Diyos na nasa langit, ikaw na makapangyarihan, punong-puno ka ng kabutihan at kagandahan loob, O Diyos. Kami po na iyong mga anak na pinagkalooban mo ng iyong biyaya, pag-ibig, kaligtasan, at kung ano-ano pang mga bagay sa aming buhay, sa aming ikasisiya, ipinagpapasalamat po namin. Panginoon, bigyan mo kami ng damdaming matulungin. Bigyan mo kami ng damdamin mapagkalinga, mapagmahal sa aming kapwa. Sila man ay hindi nakakakilala sa iyo o mga kapatid namin sa pananampalataya. Ama, tulungan mo kami bilang iyong mga anak
maging katulad kami ng aming Panginoong Kristo. Hindi lamang ang mga bagay na pangangailangang tao ang kanyang ibinahagi, kundi maging ang buong kanyang sarili upang kayo may magkaroon ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Dumako tayo sa ating pagkakaloob. Mark, baka pwedeng ikaw na muna ang ating usher dahil nasa harapan ka na rin. Asan yung ating lalagyanan? Nasa loob? Okay. Kagaya na nabanggit ko, if you want to give something para sa cause ng ating pagtulong, just indicate that dun sa ating offering, no? Mark, can you pray? Amen. Mark. Alam niyo ba yung bangko natin binaha? Di ba, brother Rene, no? Yung PBCom. Buhay na ba? Baka. Kita ko, nung Friday, naglilinis sila sa loob. Okay. Tumayo po tayong lahat at let's close in prayer. Meron pong si Brother Mark nagdala ng malagkit dyan, no? At ito po hain. Haing sakripisyo sa Panginoon. So, pagsalu-saluhan natin ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito na natapos ang aming gawain. Salamat sa mga kapatid na mga taga-Marikina at yung iba pang mga kapatid naming nabaha na madali silang nakarecover, Panginoon. Ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya ng kalakasan, katalinuhan, pag-iingat na ibinigay mo sa kanila. At alam ko, hindi lamang silang apektado, marami rin ang apektado. I pray, O God, na makapaghatid man lang kami ng tulong, panalangin, encouragement sa mga taong ito, maging kapatid man namin o hindi namin kapatid sa pananampalataya. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Ingatan mo kami sa aming pag-iiwa-hiwalay. Salamat sa biyaya na binigay sa amin sa umagang ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, wag muna kayong umuwi. Meron pa dyan tayong pagsasalo-saluhan.